Ang mga aralin sa video na ito ay: una, talassalitaan. Alamin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Ikalawa, kaligirang kasaysayan ng Ibong Adarna. Paglaganap ng kurido sa panahon ng Kastila. Ikatlo, mahahalagang tanong at gabay na sagot bilang pagsusuri sa aralin. Dumako na tayo sa unang bahagi ng ating aralin, ang talassalitaan, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto na ating babasahin. Unang bilang, tunggalian. Ito ay paglalaban o labanan, hindi pagkakaunawaan ng dalawang panig. Ikalawang salita, ugnayan, koneksyon, interaksyon, o komunikasyon sa pagitan ng mga tao, bagay o ideya para sa malinaw na pagpapalitan ng impormasyon o damdamin. Ikatlong salita, kolonisasyon, pagtatag at pagpapanatili ng dominasyon ng ibang bansa sa ibang teritoryo, karaniwan para sa layuning pang-ekonomiya, politikal o kultural na nagbabago sa panlipunang estruktura at ekonomiya ng nasakop. Ikaapat na salita, mabisa, epektibo, may kakayahang makamit ang ninanais na resulta. Ikalimang salita, pananalig, pagtitiwala, pagnanasa o pag-asam sa bagay o anuman na makamit, pag-asa, paniniwala. Ikaanim, pagpapahayag, paglalahad, pagsasabi ng saloobin o damdamin, opinyon, o ang opisyal na pag-anunsyo ng impormasyon o kautusan sa publiko. Ikapitong salita, pakikipagsapalaran. Sumusugal sa isang bagay na alam ang kalalabasan. Paglalakbay na puno ng hindi inaasahang hamon at panganib para sa pagtuklas at pagkatuto ng bago. Ikawalo, lunas, paraan, gamot o solusyon na ginagamit sa pagpapagaling ng sakit, karamdaman o pagreresolba ng problema o issue. Ikasyam na salita, mapanganib, pinsala, sakit, kamatayan o seryosong problema. Posibleng magbunga ng kapahamakan. Ikasampo, nabighani, lubos na naakit, naaaliw o napahanga. Maaari rin itong mga hulugan nang nawala sa sarili dahil sa labis na paghanga o interes. Iyong napakinggan ang mga piling salita na ginamit sa akda. Dumako tayo sa ikalawang bahagi ng video na ito, ang kaligirang kasaysayan ng Ibong Adarna na paglaganap ng kurido sa panahon ng Kastila. Noong Marso 16, 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas na nagbukas ng ugnayang Espanyol at Pilipino. Gayunpaman, ang tunay na pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas ay nagsimula noong 1565 sa pamamagitan ni Miguel Lopez de Legazpi na nagtatag ng unang permanenteng pamayanan sa Cebu. Ito ang nagsimula ng mas malawakang kolonisasyon ng Pilipinas at nagdulot ng malalim na epekto sa kultura at lipunan ng bansa. Sinunog ng mga Kastila ang mga nakasulat na panitika ng ating mga ninuno dahil sa kanilang layunin na itaguyod ang Katolisismo. Pinalitan nila ang mga nakasulat na panitika ng mga Pilipino ng mga akdang naglalaman ng mga aral ng Katolisismo. Dahil dito, ang panitika noong panahon ng Kastila ay nagkaroon ng mga elemento at anyo na katulad sa mga akdang Espanyol.
Lumaganap ang mga anyong tulad ng mga tulang liriko, awit, kurido, at pasyon sa larangan ng panulaan. Ang panitikan ay naging isang mabisang instrumento upang mapalaganap ang relihiyong Katolisismo sa bansa. Ang mga tulang romansa tulad ng awit at kurido ay nagbibigay halaga sa diwang Kristyanismo at karaniwang naglalarawan ng mga pakikipagsapalaran at kabayanihan, kung saan ang pangunahing tauhan ay nagtatagumpay dahil sa kanyang matatag na pananampalataya at madyagang pagtawag sa Diyos. Ang mga tulang bayani o epiko ay pinalitan ng mga akdang nakatuon sa pananalig kay Kristo at iba pang mga santo. Ang Ibong Adarna ay isang tulang pasalaysay na kilala sa kanyang romantisadong paksa na naglalarawan ng mga bayani na taglay ang dugong bughaw. Ito ay isa sa mga paboritong anyo ng tula sa Europa, partikular na ang mga tulang pasalaysay na may paksa ng pakikipagsapalaran at kabayanihan. Ang ganitong uri ng tulang romansa ay kilala at popular sa iba't ibang wika at karaniwang binabasa ng mga kababaihan. Sa Espanya, lalo itong sumikat noong panahon ng mga haring Katoliko, lalo na matapos ang pagtanggap ng kontrol sa Granada noong 1479. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin tiyak kung sino ang tunay na may akda ng kuridong Ibong Adarna. Sinabi ni Pura Santillan Castrens, kilalang propesor ng literatura, na maaaring ang kwentong Escala Chile ang pinagmula ng Ibong Adarna. Ipinapahayag na ang akda ay likha ng isang paring Dominiko noong 1300s AD. Ang Escala Chile ay tumatalakay sa isang hari na may sakit at nangangailangan ng tubig ng buhay upang gumaling. Sa paglalakbay ng 3 anak upang hanapin ang lunas, ang bunso ang pinakamabait at pinakamagalang. Siya rin ang nakakamit ng lunas para sa sakit ng kanilang amang hari, matapos tulungan ng isang matandang lalaki. Pinagdaanan niya ang maraming pagsubok sa pagkuha ng tubig ng buhay, kabilang ang pagharap sa mapanganib na ahas, mga nakabibighaning dalaga at mga kawal na nagbabantay. Sa wakas, nagtapos ang kwento sa pagpapakasal ng prinsipe at prinsesa at namuhay sila ng maligaya. Dahil dito, ang tunay na pinagmula ng kwento ng akdang ito ay maaaring hango lamang sa mga kwentong bayan ng iba't ibang bansa sa Europa tulad ng Romania, Denmark, Austria, Alemanya at Finland. Ito rin ang nagtutulak sa ilan na hindi ganap na ituring ang Ibong Adarna bilang bahagi ng panitikang Pilipino dahil sa likas nitong pagkakaroon ng pinagmulan sa ibang bansa. Sa pagsusuri ng kasaysayan, kilala ang anyo ng tulang romansa sa Europa noong panahon ng medieval o Middle Ages. Tinatayang noong 1610 mula sa bansang Mexico, dumating ang akdang ito sa Pilipinas at ginamit bilang isang kasangkapan ng mga Espanyol upang hikayatin ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong Katolisismo. May mga kuridong hindi matunton ang sumulat, kaya maaaring sabihing salaysaying bayan. Ang ganitong salaysay ay nagpalipat-lipat sa maraming bibig,
yumaman sa nilalaman at habang isinasalaysay ay nadaragdagan. Gayunpaman, sinasabi ng maraming kritiko ang pagpapalagay na ang may akda o unang humango nito ay si Jose de la Cruz na kilala sa tawag na Joseng Sisiw. Ayon kay Julian Cruz Balmaceda, si Joseng Sisiw ang nagturo umano kay Francisco Balagtas kung paano sumulat ng tula. Bagamat ang ibong Adarna ay itinuturing na halaw o nagmula sa ibang bansa, ang nilalaman naman nito ay sumasalamin sa kalinangan at kultura ng mga Pilipino. Sa akdang ito, makikita ang mga natatanging kaugalian at halaga ng mga Pilipino tulad ng matibay na pananampalataya sa puong may kapal, pagpapahalaga sa pamilya, respeto sa mga magulang at nakatatanda, pagtulong sa mga nangangailangan, paggalang sa kapwa, pagtanaw ng utang na loob, pagpapahalaga sa dignidad ng kababaihan at determinasyon sa harap ng mga pagsubok. Bukod sa mga aral na ito, tinangkilik din ng mga Pilipino ang ibong Adarna noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol dahil nagdulot ito ng aliw at kasiyahan sa kanila. Sa katunayan, itinuturing na panitikang pantakas, escapist ang ibong Adarna dahil sa sandaling pagbabasa o panunood nito. Pansamantalang nakakalimutan ng mga Pilipino ang kanilang mga suliranin at naihahatid sila sa ibang mundo, kung saan nagaganap ang pakikipagsapalaran ni Don Juan, ang pangunahing tauhan sa akda. Sa lahat ng koridong nailimbag at isinulat sa Pilipinas, mas nakilala ang ibong Adarna dahil bukod sa mga pirasong ito ay mabibili sa mga perya tuwing kapistahan. Ipinapalabas din sa mga entablado tulad ng komedya o moro-moro. Dahil sa malawakang paglipat-lipat ng mga sipi, ang mga manuskrito at maging ang mga inilathalang kopya ng ibong Adarna ay binibigyang pansin ang pagkakasulat nito, lalo na ang mga sukat at tugma ng bawat saknong. Sa kasalukuyan, ang mga estandardisadong sipi ang karaniwang ginagamit sa mga paaralan at pahayagan na kinasasalaminahan ng ating lipunan, gayon din ng mga pagpapahalagang Pilipino. Iyong napakinggan ang salaysay ng kaligirang kasaysayan ng ibong Adarna, kung paano nga ba lumaganap ang korido sa panahon ng Kastila. Dumako naman tayo sa huling bahagi ng video na ito. Alamin natin ang kasagutan sa mga piling tanong at pagsusuri sa tekstong ating binasa. Unang tanong, ano-ano ang tema at paksa ng ibong Adarna sa panahon ng kolonisasyon ng Kastila sa bansa? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay narito. Pinalitan ng mga Kastila ang panitikang Pilipino upang mapalaganap ang Katolisismo sa bansa. Nagkaroon ng elemento at anyo na katulad sa Espanyol. Lumaganap ang tulang liriko, awit, korido at pasyon. May temang Kristyanismo at paksang pakikipagsapalaran at kabayanihan, kadalasang magtatagumpay dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Pinalitan ang mga akdang bayani ng tema patungo sa mga akdang nakatuon sa pananalig kay Kristo at iba pang mga santo. Ikalawang tanong, bakit di matunton ang sumulat ng ibong Adarna? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay narito.
sapagkat ito ay may anyo ng tula sa Europa na popular sa iba't ibang wika at karaniwang binabasa ng mga kababaihan. Sinasabi pa ng kilalang propesor ng literatura na maaaring ang kwentong Iskala Sile ang pinagmula ng Ibong Adarna. Ito rin ang nagtutulak sa iilan na ang Ibong Adarna ay hindi ganap na bahagi ng panitikang Pilipino dahil sa likas nitong pagkakaroon ng pinagmulan sa ibang bansa. Ikatlong tanong, saang mga bansa hinango ang Ibong Adarna? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Sinasabi sa teksto na ang Ibong Adarna ay maaaring halaw lamang sa kwentong bayan ng mga bansa sa Europa, tulad ng mga bansang Romania, Denmark, Austria, Alemanya at Finland. Ika-4 na tanong, paano isinulat ang manuskrito ng Ibong Adarna batay sa istruktura? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Inilathala at higit na binigyang pansin ang pagkakasulat ng sukat at tugma sa bawat saknong ng akdang Ibong Adarna. Ika-5 tanong, masasalamin ba sa Ibong Adarna ang kalinangan ng ating bansa? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang akdang Ibong Adarna, bagamat sinasabing halaw sa ibang bansa, sumasalamin naman ito sa kulturang Pilipino. Makikita sa akdang ito ang mga natatanging kaugalian ng mga Pilipino. Narito ang ilang mga patunay na ang Ibong Adarna ay sumasalamin sa kultura ng mga Pilipino, tulad na lamang ng matibay na pananampalataya sa Diyos, pagpapahalaga sa pamilya, paggalang sa mga magulang at nakatatanda, pagtulong sa mga nangangailangan, paggalang sa kapwa, pagtanaw ng utang na loob, pagpapahalaga sa dignidad ng kababaihan at determinasyon sa harap ng mga pagsubok. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.